Hello guys mga mamis and friends, me again, Mami Julie B. At ngayon, bibigyan ko na naman kayo ng panibagong tips about sa freelancing. So tara, start na tayo. So bago tayo mag-start, disclaimer lang, hindi ako expert sa larang. Ito ang ibibigay ko lamang sa inyong tips ay regarding sa experience ko bilang isang freelancer. So, ito na talaga, mag-start na tayo. So, noong nakaraan, tinalakay ko sa inyo kung ano nga ba ang isang virtual assistant at kung ano yung kadalasang ginagawa niya. So, ngayon, ang ibibigay ko naman sa inyo or tatalakayin ko naman sa inyo ay ano ba talaga yung mga skills na dapat taglayin ng isang virtual assistant lalo na sa mga wala pang experience. Bilang isang virtual assistant, lalo na kung wala ka pang experience, mahirap nga naman kung paano ka mag-i-start o paano ka magsisimula. Siyempre, wala ka pang idea, ano nga ba yung tinataglay o dapat skills ng isang virtual assistant. So, ngayon, ito yung mga step by step na guide or tips ko para sa inyo para maging isang virtual assistant. Number 1, self-assessment. So, dito, syempre kailangan i-identify mo yung skills and strengths or interest mo. Syempre, dapat yung niche na ibibigay mo sa client mo ay yun din yung gusto mo para hindi ka magsasawang matuto everyday. So, kahit wala kang experience as a freelancing o as a virtual assistant, yung mga passion mo, yung mga interest mo, yung makakatulong sa'yo para maglalo ka pang mag-grow doon sa ibibigay mong service sa client mo. Pwede mo doon ipasok yung mga nakaraang job experience mo sa corporate. Ano ba yon? Kung sa data entry ka, so pwede mong mai-apply doon yung mga ginagawa mo as a data entry. Kung mahilig ka naman sa arts, pwede mo namang pwede mo naman pag-aralan yung mga graphics designing, video editing. So, doon, nagkakaroon ka ng assessment kung ano nga ba o saan ka magpo-focus ng skills mo. So, for sure, magkakaroon ka ng self-assessment about doon sa passion mo, about doon sa mga previous jobs na ginagawa mo, at doon mo ifo-focus yung niche na gusto mong i-serve kay client. Number 2, skills development. So, syempre, dapat hindi ka lang nakafocus sa isang skills o hindi naman kaya kung ano lang yung alam mo, yun na yun. So, dapat itatry mo sa sarili mo or magde-decide ka para sa sarili mo na matutunan ang mga skills na dapat mong ibigay kay client. O saan nga ba tayo pwedeng makakuha ng mga knowledge and skills na pwede nating matutunan at pwede nating ma-apply as a virtual assistant. So, pwede nating puntahan si Udemy, si YouTube, si Coursera, or si LinkedIn Learning. So, sa panahon ngayon, marami na tayong makukuhanan na mga knowledge and skills patungkol dun sa mga bagay na gusto nating pag-aralan. So, doon sa mga nabanggit kong website or sa mga nabanggit ko kaninang pwede nyo pagkuha ng mga skills. So, doon yung matututunan yung mga administrative tasks, customer support, about sa digital marketing tasks, or sa software proficiency. So, doon nyo ito makikita at doon nyo sila mapag-aaralan. So, kalimitan sa mga nabanggit ko kasi, usually, yun yung kinakailangan ni client. Ano pa? Under skills development, pwede kayong mag-practice ng mga tools na pwede nyong gamitin as a virtual assistant. Ano ba yung common tools na paulit-ulit na halos ginagamit everyday? Yung Google Workspace, yung mga management tools na kailangan natin sa ating mga client. Yung mga communication tools na gagamitin natin sa pakikipag-usap kay client, syempre dapat alam din natin yan. Saan ba tayo makikipag-usap? Pwedeng kay Skype, kay Telegram, kay WhatsApp,
or kay iMessage. So, yan yung mga dapat din nating matutunan. Number 3, build a professional online presence. So, kailangan, di ba, nag-decide ka na magpupursue ka as a virtual assistant. So, dapat gumawa ka na ng email address mo. Ito yung email address mo, ito yung gagamitin mo sa tuwing mag-apply ka kay client. Siyempre, dapat isa lang. Hindi pwedeng paiba-iba ka ng email address kasi kalimitan, doon ka kukontakin ng client mo. O doon sila magsisend regarding sa mga job posts or regarding doon sa mga ina-applyan mo at doon na rin sila at yun na rin yung gagamitin mo kapag nagkaroon ka ng client. So, kailangan mo rin gumawa ng portfolio mo. So, baka nagtatanong kayo, ay Mama Julie B, paano ako magkaka-portfolio? Wala pa naman akong experience. So, sa portfolio nyo, pwede nyong ilagay doon yung mga dati nyong ginawa sa corporate. So, syempre, dapat yung pag-a-applyan nyo, medyo similar doon sa previous jobs nyo para hindi kayo mangangapa kung ano nga ba yung gagawin nyo doon sa present or sa pag-a-applyan nyo. So, ano ba? I-showcase nyo yung mga skills nyo dun sa portfolio nyo. Magaling ba kayo sa social media? Magaling kayo sa graphics designing? Kung magaling kayo sa graphics designing, so, syempre, papakita nyo yung mga samples na ginagawa nyo as a graphics designer. So, syempre, kailangan nyo rin i-optimize yung profile nyo. Ano ba yon? I-optimize nyo yung profile nyo, kunyari, sa Upwork nyo, gustong mag-apply or sa OLJ. So, syempre, dapat naka-optimize yung profile nyo doon. Papagandahin nyo, ilalagay nyo yung mga skills na dapat talagang ibibigay nyo sa client nyo. So, para maagaw attention siya sa tuwing magpapasa kayo ng job post. Parang iintriga siya o ano bang meron dito sa taong to. So, mabubuksan nyo yun kasi maganda yung pagkakalagay nyo doon sa online portfolio nyo. Or maganda yung nakalagay doon sa profile nyo sa Upworks or sa profile nyo sa Online Jobs PH o saan mang platform nyo na isipang mag-apply. Ano pa? Under nun, pwede nyong sumali kayo sa mga freelancing communities, sa mga online communities. Sa Facebook, ayan, meron dyan mga samahan ng mga virtual assistant, sa Upwork, tungkol sa Online Jobs PH. Kailangan sumali kayo dyan para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung ginagawa ng isang virtual assistant. So, ayun, pwede kayong mag-join sa mga online communities regarding sa virtual assistant. Meron dyang Upwork, meron dyang grupo ng Online Jobs PH, magrupo ng mga virtual assistant. Ayan, makakatulong sila sa inyo, yung Molongskivers, makakatulong siya sa inyo para mag-gain pa kaya ng knowledge and skills about doon sa pinupursu nyong niche as a virtual assistant. Number 4, offer your services. Siyempre, di ba, habang wala pa kayong experience as a virtual assistant, ngayon, gagamitin nyo naman yung pagkakataon na mag-test kayo doon sa mga skills na gusto nyong pasukin as a virtual assistant. For example, gusto nyong maging social media manager. So, yung social media manager, ikaw mag-handle, kunyari, for example, ng Facebook. So, kung gusto mong ma-upskill ka or ma-try mo yung gagawin mo sa isang client, pwedeng i-offer mo yung services mo doon sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo. For example, pera mo na ako, gusto mo ba i-handle ko yung page mo? Ako, tutulungan kitang mag-grow yung followers mo. So, sa mga ganong paraan na nagiging hands-on ka o na hands-on mo yung pagiging social media manager mo. So, pag nakita yung result na yun, pwede mo rin yung i-apply doon sa portfolio mo. Kasi mahalaga na napapractice mo habang wala ka pang client, napapractice mo na yung niche or yung skills na ipoprovide mo kay client. So, habang nag-a-apply ka o kaya hindi ka pa nakapag-decide kung saan platform mo gustong mag-apply, so, unti-unti mo silang i-explore. I-explore mo si Upwork, i-explore mo si Fiverr, i-explore mo si Online Jobs PH, i-explore mo si People Per Hour. So, ngayon, nagkakaroon ka ng idea, every platform, ganito pala yung mga ginagawa sa mga ganitong platform. So, magkaka-idea ka na kasi na-explore mo na siya.
So, ngayon naman hindi na ganon kahirap kasi meron na tayong tinatawag na YouTube Academy. So, sinatawag lang nila YouTube Academy kasi sa YouTube, nandun na lahat ng gustong-gusto mo matutunan. Ita-type mo na lang doon, pag-aaralan mo, panonoorin mo na lang at pag-aaralan. Ang tips ko lang sa inyo, sa mga startup companies kayo mag-apply kasi since sila yung kalimitang tumatanggap talaga doon sa mga wala pang experience. Ako yun lagi yung inaano ko Yun yung tina-target kong market, yung mga startup companies. Kasi gusto ko ako muna yung mag-start sa kanila. So, kung nag-grow yung business nila, natutulong ko ring mag-grow yung business nila. Natutulungan din nila ako kasi nag-grow din ako dun sa mga skills na tututunan ko. Number 5, continuous learning and improvement. So, paulit-ulit ko itong sinasabi. Ang pagiging virtual assistant o pagiging freelancer, hindi lang nag-i-stop yan kapag may alam ka ng isang skills, may alam ka ng dalawang skills. Hindi. Paulit-ulit o mag-aantay ka o mag-aaral at mag-aaral ka pa rin. Kasi bakit? Marami kang magiging competitor sa larang ito kasi yung iba nag-upskills din. Siyempre, pag nawalan ka ng client, hindi naman susunod na client mo pareho ng industry. So, ang hahanapin na naman nila yung ibang skills na naman. So, kailangan meron kang everyday learnings sa mga niche. Hindi pwedeng mag-focus ka lang sa isa. Sabi nga, 'di ba, jack of all trades dapat. Pero expert of none. So, kailangan dapat, though hindi natin expert lahat, pero at least, meron tayong kaalaman sa bawat skills or bawat niche na ipoprovide natin kay client. Lalo na sa mga new tools na yung mga nagte-trend ngayon, kunyari yung mga ChatGPT, yung iba-ibang AI tools na kadalasang ginagamit upang mapadali yung ginagawa ng isang virtual assistant. So, kailangan inaaral nyo rin yun. Hindi dapat kayo nagpapahuli in terms of technology. Kasi, syempre, si technology, habang tumatagal, so, syempre, pa-upskill o pa-upgrade yan ng pa-upgrade. So, dapat hindi tayo napag-iiwanan. Kaya nga tayo kasi online So, more on, dapat marunong din tayo pagdating sa technicals. So, kung may nakita naman kayong mga free trainings, i-grab nyo na yung opportunity. Lalo na kung may mga free certificate, tapos libre lang siya, i-go nyo na yun. Kasi yung mga certificate na yun, makakatulong din sa inyo sa pag-showcase nyo kay client. So, lastly, number 6, persistence and patience. So, syempre, sa pag nag-uumpisa ka, hindi ka naman agad-agad matatanggap ka sa trabaho. Kalimitan dyan, 1 linggo, 2 linggo, may iba nga naabot ng months sa pag-apply. Kahit naman sa corporate, di ba, mahirap pag-apply. Ganon din dito. Dahil marami na nga tayong kakompetensya pagdating sa online. So, kailangan mas gagalingan mo yung pag-showcase mo ng sarili mo. Doon pa lang sa pag-apply mo, sa paglagawa mo ng cover letter, sa pag-answer mo sa interview, dapat binibigay mo na yung best mo para makuha mo yung dapat na client para sa'yo. So, mag-aalat ka ng maraming effort dito. Saka dapat, hindi ka natatakot ma-reject. Kasi talaga, dito sa pag-apply pa lang, marami ka ng rejections na makukuha. So, dapat hindi ka titigil sa bawat rejections na kukuha. So, gawin mong stepping stone yon para mas galingan mo pa. Syempre, sa pag-i-interview, 'di ba? Kung everyday meron kang ina-applyan, everyday may interview ka, so nalalaman mo na yung mga questions na kalimitan na tinatanong ng isang client. So, nagkakaroon ka ng idea, napapractice mo na yon. So, susunod na interview, mas magaling ka na kasi alam mo na yung isasagot mo. So, syempre, ano bang goals mo? Bakit ka nag-virtual assistant? So, dapat naka-set na sa mind mo, ano bang goal ko? Bakit ako nag-virtual assistant? Siyempre, di ba, para kumita at makatulong ka sa family mo. So, sila pa lang, gawin mo na silang inspirasyon sa pag-apply mo ng work. At siyempre, gusto mo ring mag-grow as a person. So, yun yung isend mo sa mind mo. So, sana may natutunan kayo sa video kong ito ngayon. So, stay lang kayo, follow lang, share and like tong video na to, and comment kayo kung may mga gusto pa kayong matutunan. So, willing akong sagutin ang lahat ng yan. So, maraming salamat. Till our next video. Bye-bye!